Isang lola ang naiulat na nawawala dito sa Mambusaw, Capiz. Kinabukasan, patay na ng matagpuan ang lola at may tali ng sako sa kanyang liig. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Nitong January 26, 2026, iniulat ng pamilya sa Mambusaw Police Station ang nawawalang lola na si Lola Veronica Evaristo at mas kilala sa pangalang Lola Diday. 74 years old at naninirahan sa barangay Burias, Mambusaw, Capiz. Umaga ng January 26, nagpaalam raw sa kanyang asawa si Lola Diday. Pupunta raw ito sa tindahan para bumili ng groceries, ngunit hindi na ito nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Lola Diday. May tali ito ng sako sa liig. Ng Mambusaw PNP. Ngayon po ito sa nangyaring isang babae na natagpuan wala ng buhay at may mga hinalang possible na ginawa ng masama yung biktima, babae. So nandito ngayon ang ating Chief of Police ng Mambusaw PNP para sagutin yung mga katanungan dito sa PB News Online at ang Armin Calibo. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon. No? And sa ating tagapakinig, magandang hapon sa ating lahat. Sir, na bigla kami sa balitang may ganyang pangyayari po dito sa Mambusaw. So kami po sa Aklan talagang pumunta po dito para malaman po ano pa talaga sir yung nangyari sa naturang babae na natagpuang patay na wala ng buhay, sir. Yes, sir. No? So to give a brief background sa case natin, nung January 27 kahapon is nag-report personally yung husband ng ating victim tungkol dun sa nawawala niyang asawa since January 26 pa ng 7 a.m. So prior doon, yung mga relatives din nung babae, nung biktima, tsaka nung mga taga-barangay, may effort na para hanapin yung victim. No, pero nabigo sila, kaya nung 27 nag-report sila dito sa station, naghingi rin ng tulong natin, and immediately ang personnel natin nag-conduct ng investigation doon sa area. So ang victim natin si Ma'am Veronica Frias Evaristo, senior na ito, 74 years old, no? And yun, yung last yung pagka-missing niya is around 7 a.m. nung nagpaalam January 26. January 26. Nung nagpaalam siya sa husband niya na pupunta sa tindahan, siguro mga 3 kilometers doon sa bahay nila para bumili ng mga essentials nila pang-araw-araw, no? Asin, kape, tinapay, asukal. So after noon, nagtaka yung husband niya na matagal nang hindi nakabalik. Na usually nasa 1 hour lang yung lakad papunta doon sa Papunta at pauwi. Mga almost 1 hour. So nagtaka, kaya from then naghanap sila, but nung 27 lang, kahapon lang sila nag-report sa police station. Sila mismo sir nakakita ng biktima niya? Yes sir, yes sir. Sila mismo yung apo ni nanay na si Mark Jones Frias. Siya yung mismo nakahanap dun sa katawan ni nanay. Siguro nasa 15 meters above siya doon sa sapa. And then siguro may daan sa taas na nilalakaran nila pabalik doon sa tindahan. Siguro mga 200 meters mula doon. So doon nakita yung bangkay ni nanay na nakatihaya. Di daanan, galing sa kanila papuntang Changi or tindahan, parang gano'n. Nasa Lumuyas, parang gano'n. Yeah. Batay po sa inyong naging investigasyon, ito po bang biktima ay nakarating po doon sa tindahan na kanyang pagbibilhan ng mga groceries po? Yes po. Upon investigation, pinuntahan po natin yung tindahan na binilihan ni nanay, and nakapag-conduct tayo doon ng interview, and according sa kay Ma'am Bella De La Torre, yung store owner, nakarating si nanay doon, nakabili siya, and then yung last na oras na nakita si nanay is bandang 8 a.m. Nung may bamboo bridge doon na dadaanan si nanay, and ayon man doon sa mga bata,
Nung 8 a.m., may dalawang bata na nakakita kay nanay, hiningian niya ng tulong para makatawid since na takot daw si nanay tumawid. So, yun yung bandang 8, yun yung last na nakita si nanay doon sa Tulay na yan. tulay pauwi sa kanila. So, and upon arrival doon sa senaryo, nakita natin yung nandun pa yung supot nung tinapay, yung kape and asukal, nandun pa sa tabi ng bangkay ni nanay. Sir, ano yung sitwasyon ng victim pagdating ng ating investigator? Siyempre, inintay pa yung investigator natin. Ano po yung naratingan doon, sir? Yes, sir. So, upon arrival, si nanay nakatihaya na, and upon closer look, nakita natin may tali sa liig ni nanay. Gamit yung ginunting o yung tinanggal na yung nasa baba na part ng sako ng bigas, yun yung ginamit na Parang hilo ng mga maliit, parang... Hindi sir, yung hindi lang siya hilo sir, yung buong part ng buong Yung part ng pinakailalim na ginunting kapag ginupit na pagbubuksan yung sako ng ng bigas, na pag hindi kayang ibuhulin yung sinulid, ginugupit yung Yun ang ginamit. Yun yung nakita sa liig ni nanay. Na nakapulipot sa kanyang liig. Yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan, sir? Yes sir, possible sir. Sa ngayon, naantay natin yung report ng autopsy, ang report ng SOCO, and sa ngayon, nag-request na rin tayo sir ng autopsy para makita pa kung ano pa yung mga possible na naging injury ni nanay. So, sa tingin niyo, sir, ano po yung naging kadahilanan? Ano po yung nangyari? Pinagtulungan tong biktima at anong naging motibo? Bakit parang sadyang pinatay yung victim, sir? Yes sir. No? So may ilang anggulo tayo sir na tinitingnan. Isa dito yung tinatawag natin na parang old grudges na may posibilidad na gustong maghiganti kay nanay. Yung isa pwedeng siguro na pagtripan siya kasi may mga nakakaalam na sa tuwing lalabas si nanay sa bahay nila, pupuntang tindahan, May pera. may dalang pera. So, pwedeng isang dahilan din yun, sir. Robbery or Oo, pwedeng robbery or pwedeng napagtripan lang din. Kaya, Yung ano po, mayroon po bang nawawalang gamit like yung pera, wallet, lagyan ng pera? yes po, upon investigation, yung shoulder bag ni nanay na may laman na pera is wala na doon sa senaryo. Kinaugalian ba ng victim, sir, na pag wala ng mga makakain sa kanila like bigas or mga dilata, siya mismo mag-isa pupunta ng tindahan din, sir? Or Yes sir, yes sir. Siya mag-isa o minsan yung husband niya rin, sir. kaya siguro binantayan ng mga oras na yan, o saka Pwede sir, or nataon lang din na ganun. Since na yung tindahan, doon lang din talaga sila bumibili, and then yung daanan na yun lang din yung nadadaanan. yung nakausap niyo yung husband, mga magkano daw pera, sir, possible na nakuha sa biktima? Hindi niya sir masabi sir kung yung estimated amount ng budget. Sa background ng biktima, yung pamilya doon, ano ba yung pagkatao nila? May kaya or kaya baka binatayan o talagang sinusubaybayan itong mag-asawa? Or anong pang motibo? Sabi mo, baka grudges, old grudges. Ano ba yung pagkatao ng biktima, sir? Sa old grudges muna tayo, sir, pagka mayroon. Sa old grudges sir, medyo may mga lupain lang doon sila sir. Pero hindi naman sila ganun yung sabi natin na may kaya sa buhay. Simpleng namumuhay lang naman doon sir. Ito yung lugar nila, to give background sa mga nanood sa atin, sir. Ano tong lugar nila? Bukid to, masyadong mountainous talaga tong area. Yes sir, nasa boundary ito siya ng Barangay Kaidkid and Barangay Burias. So medyo na rin sir, medyo magubat na rin tong lugar nila sir. Sir, nasabi nyo kanina may nawawalang valuables, especially yung pera. So doon tinitingnan natin yung motibo na pagnanakaw rin. And posible siguro dahil nakipaglaban din lumaban din itong biktima, kaya nagawa yun yung insidente sa kanya. Merong ganong anggulo, sir? Pwede sir, hindi natin tinitingnan natin bawat anggulo sir na pwede nating makita para ma-establish talaga natin kung ano yung totoong motibo tsaka senaryo sa ating kaso sir. Kasi, Sabi mo kanina, sir, may
may mga bata na umalalay sa kanya para tumawid doon sa tulay. Na-imbestigahan ba sila ito, sir? Yes po, yes po. Bali mga bata lang po ito na Na maliit lang? Maliit lang. Okay. Oo, na hiningian ni nanay ng tulong para makatawid. And then yung dalawang bata, sila din yung nagkwento doon sa store owner na tinulungan nila si nanay patawid. So, masasabi natin parang wala silang involvement. Yes, pwede. kumbaga. Okay. May POI kayo, sir? Sir, may mga POI tayo na tinitingnan pero kailangan pa rin nating establish yung linkage nila doon sa ating kaso, sir. Sir, bahay kasi ng biktima, mayroon ba silang mga kapitbahay doon, malayo or malapit lang sila na pwede nating masabing maging POI din or siyempre paglupa yung pinagdahilan, sir? As to the mga nila, sir, mga neighbors nila, wala silang masyadong neighbors na Yun. malalapit, sir, no. Pero yun, tinitingnan natin, sir, bawat anggulo para masigurado natin na ma-pinpoint natin yung pinakamotibo dito sa nangyaring krimen, sir. Maliban doon sa nakataling part ng sako doon sa liig ng biktima, ano pa po ang mga visible na sugat na nakita ng ating team doon po, sir? At the time of our investigation, sir, may nakita pang maliit na sugat na may dugo pa sa left foot ni nanay. So, yun lang naman, sir. And aside than that, inaantay pa natin yung result ng autopsy and ng SOCO report, sir. Sir, we are curious sa exact location kung ito pang lugar kung nakita yung biktima, malapit lang sa daan or malayo sa medyo liblib na lugar. Yung papasok kasi ito, sir, pabundok na yung daan, sir, may daan doon na papunta sa tindahan. So nakita yung katawan ni nanay 200 meters, estimated 200 meters pababa doon sa kalsada and 15 meters above sa existing na sapa doon sa area. So may posibilidad na yung lugar na pinagdalan sa kanya, wala siya doon pinatay o kaya doon sa mismo pinatay. Makita yan, sir, sa initial investigation, di ba? Walang may hinila ba siya? Or during that time, sir, walang indications or signs na parang hinila siya o kaya naladkad siya papunta doon. possible doon na talaga siya pinatay? So, posible, sir, posible. May naikwento ba sa ng pamilya na baka may nakaaway itong biktima na posibleng gumawa? Wala naman, sir, kwento ni tatay, wala naman siya na recently, wala silang nakalaban o kahit si nanay na pwede nating i-consider na suspect din or POI. Sila ng mag-asawa, sir, nakatira sa bahay nila, wala silang anak po. Yes po, dalawa lang po sila sa bahay. Assurance, sir, sa pamilya po. Alam po natin na krimen ito na nagawa ng isang tao o dalawang tao. Sa inyong palagay, sir, may isa o dalawa o masubra pa ng tao na possible na gumawa ng krimen? Pwede, sir, pwede na isa or dalawa, hindi natin sineset aside yung bawat anggulo. And to ensure yung biktima, yung pamilya ng biktima na we will get to the bottom of this. Very good. We will exert all our effort and resources para maisarado, mai-pinpoint natin kung yung motive, tsaka yung suspect, tsaka mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Sige po. Maraming salamat, Port Video. Thank you po. Yes, Thank you. Major Narciso Sables Jr.